Mga kaboses, isang magandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kaboses, pag-uusapan po natin, no, magre-react po tayo mga kaboses regarding po dito, no, sa inilabas na naman po na statement ng isa pong retiradong general, mga kaboses. I'm sure kilala niyo po ito dahil sikat po ito. Isa po itong mayor, mga kaboses, ng Baguio City. Ito po ay si retired General Benjamin Magalong, mga kaboses, na alam po natin, mga kaboses, na nagpro-promote ito ng good governance sa kanilang lugar. At iyon si Magalong, mga kaboses, ay kilala, no, sa pagsisita, mga kaboses, at pagsisiwalat po ng katotohanan hinggil po sa korupsyon ng gobyerno. Yung hatian sa Kongreso, yung kickback, bago pa man po nasabi yan ni Presidente Bongbong Marcos Jr., no, sa kanyang zona, mga kaboses, ay nasabi na po yan, no, ni retired General Magalong, mga kaboses. At ngayon po, since nasabi na po yun ng Pangulo at nakita na po natin na talaga pong meron pong dapat na imbestigan dyan sa Kongreso, mga kaboses, na palalalimin talaga yung investigasyon kasi hindi po basta-basta yung winaldas po ng mga pera at wala pong nangyayari, ano po, dyan po mismo sa mga lugar kung saan po yung mga prone sa pagbaha, mga kaboses. Wala pong nangyayari, patuloy pa rin po ngayon yung problema ng pagbaha. Ang dami na po mga tao na nagkasakit, no, ng leptospirosis, mga kaboses. Taon-taon na lang yung problema ng taong bayan, pero taon-taon rin yun pong paglalagay ng dambuhalang pondo para sa dambuhalang proyekto pang-infrastruktura, mga kaboses. Pero wala pong nangyayari. As per President Bongbong Marcos Jr., sinabi niya, mga kaboses, di ba, ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ay mahiya naman kayo at guni-guni na lang daw ang flood control projects, mga kaboses, at tsaka, no, yung mga tumatanggap ng kickbacks, mga kaboses, SOP, at for the boys, o ano pa, kung ano-ano pa, mga kaboses, yun po yung isiniwalat natin Presidente. At ngayon po, hindi po pwede na manahimik po ang taong bayan, ano po, mga kaboses, lalo po, retiradong general na po ngayon, ang may hamon po, mga kaboses, no, hinamon po ng retiradong general ito pong Kongreso. Pakinggan po natin muna ang statement ni retired General Magalong, mga kaboses, sa kanya pong isang interview, mga kaboses, no. Ito po, narito po ang video. Wala kami mag-usap at magkita. Hinihintay ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon. Di naman ako accused doon. Huwag nila akong tratuhin na accused ako doon. They have to treat me as a resource person. Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila dyan. Basta importante lang, diretsuhan lang usapan dyan. The contract alone at yung detailed unit price analysis, diyan mo na kaagad makikita. Ebidensya na yan. Pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanda ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kaagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron eh. Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako maglilid ng investigation na yan. I'm willing to volunteer to be the head of the investigating body dyan sa flood control project. Basta yatas nila sa akin yung PNP at yung mga ibang investigative agency like NBI. Ayun, mga boses. Yun po ang sinabi, no, ni Mayor Magalong, retired General Magalong, mga kaboses. Huwag na magdadaldal itong Kongreso, mga kaboses. Harapin na lang, ano po, mga kaboses. Hinamon po ni Mayor Benjamin Magalong at sinabi po niya na tawagin na lang daw po siya at gawin po siyang resource person, mga kaboses. Handa raw po ito, mga kaboses, no, na diretsong magharap, ano po, maglabas ng mga ebidensya, mga kaboses, laban po sa mga korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura, mga kaboses, kung saan sangkot daw ang ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno. Hala kayo, lagot kayong lahat ngayon, no? Well, titingnan natin kung tatanggap sila sa hamon, mga kaboses, o talagang siseryosohin nila ito pong ito pong investigasyon hinggil po dito. Kung gaano po sila matapang lang naman sila sa kalaban sa politika eh.
Pero yung mismo sarili nila mga kaboss at mga kabaro nila, hindi nila kayang imbestigahan. Ano po? Mas mabuti lang naman sila. Matapang lang sila kung yung mga kalaban nila ay wala sa poder or naiipit mga kaboses sa sitwasyon. Pero kung sila na yung nasa poder, nasa gobyerno mga kaboses, lalo na po nakamaniobra sa mayorya mga kaboses, parang wala rin di ba? So kailangan natin na i-push ito. Marami na po ang willing na mag-volunteer na mag-investigate, lalo na po ito si Mayor Magalong. Ang tagal na po niyang hinintay ang pagkakataong ito na simulan ng Kongreso ang investigasyon na iyan. Ay baka natatakot lang kayo, no? Diyan sa Kongreso, baka masapon o masabi o malantad talaga yung tunay na baho ninyo, na kayo talaga ang pinaka-corrupt, just in case lang, kung lalabas sa investigasyon. Kasi kayo ang pinatamaan ni Presidente Marcos, na mahiya naman kayo. Alangan naman na sino, alangan naman ng mga aso dyan sa labas. Mga kaboses. So, kailangan talaga malaman, no? At malaman ang katotohanan at maproseso, mga kaboses, maimbestigahan para mabigyan po ng hustisya yun pong bilyon-bilyon pera, no, ng taong bayan na hindi po dumadating doon po mismo, mga kaboses, sa mga tao, no? Kasi hanggang ngayon nagsasuffer pa rin mga kaboses, di ba? At sinabi na nga rin po ni Mayor Magalong na bilang dating general at hepe po ng PNP, ano po, siya rin po ay sanay sa pagharap, mga kaboses, ng mga investigasyon, no? Kasi kung pakikinggan po natin yung tunada po, no, ni Mayor Magalong, para bagang yung tono, mga kaboses, pagod na siya, no, sa paipalan dyan sa gobyerno, paipalan dyan sa Kongreso. Wala namang nangyayari, puro lang politika, mga kaboses, no? Yung grandstanding at palusot ng Kongreso, sabi nga niya, alam na yung mga sikot-sikot Antayin natin kung talagang iimbitahan nila itong mayor ng Baguio, mga kaboses, para maglantad at makatulong na rin, no, sa pagpapabilis ng investigasyon, mga kaboses, sa anomalya sa flood control project, mga kaboses. At ang kinaganda nito, no, kasi meron na pong contract, no, meron pong mga kontrata, meron pong mga dokumento, mga kaboses, na tiyak po hawak ni Mayor Magalong, mga kaboses, at mga impormasyon na talaga hong magpapatunay ng anomalya, mga kaboses. At naghihintay na nga lang po siya ng formal na imbitasyon ng Kamara para po siya makapagsalita, mga kaboses, at siya po maging testigo, at upang po hindi po maging serkos lamang po ito pong investigasyon, mga kaboses. Alam po yan ng taong bayan, hindi po bobo ang taong bayan, mga kaboses, para hindi po malaman, no, kung ano po nangyayari dyan sa Kongreso, ano po nangyayari sa gobyerno natin ngayon, anong status sa ating gobyerno ngayon, na puro lang panguusig doon sa kontrapartido, mga kabos, kontra administrasyon ng mga tao. Para po sa justice at pantay, mga kaboses, na hustisya, sana po'y gumalaw na nga. Galawin na nga po ng Kongreso ang kanilang mga baso, mga kaboses, para no, may mananagot na, may masisingil ang taong bayan, kasi bilyon-bilyon na pera po, no, wala pong nangyayari. Ano nangyayari? Taon-taon, paulit-ulit at lumalala pa rin po yung pagbaha. Mga kaboses, alam naman po natin, no, na talagang binabagyo itong bansang Pilipinas. Patuloy po ang problema ng mga magsasaka na hihirapan, mga kabos, kapag may dumarating na bagyo, nasisira po ang kanilang mga pananim. Paulit-ulit na lang po ang problemang ito. Wala pong nasusolusyonan. Paulit-ulit na rin po, no, mga kaboses, na naglalagay ng mga dambuhalang pondo, mga kaboses. Ano po? Nagbibigay ng malalaking pondo para po ipondo doon nga sa mga sira-sira ng mga flood control project at doon po sa mga project na gagawin pa lang. Pero mismong si Presidente Marcos ang nagsabi na pag-check niya, mga kaboses, ay kulang-kulang at hindi po nakikita, na para bagang ghost na lahat, mga boss, at guni-guni na lang. Ano po? So sana ay dinggin, no, ng Kongreso ang hamon na ito ng isang retiradong general, mga kabos. Hindi po pwedeng i-disregard. Ano po? Importante po kasi yan, mga bosses. Meron na pong mga willing, no, willing mag-volunteer, mag-investigate, lalo na mga retiradong general,
mga kaboses, para talagang madiin yun pong may mga pananagutan, mga kaboses, dyan po sa ating gobyerno. Ano po? So, kailangan po yan, at lalo po kailangan po ng taong bayan na malaman kung sino talaga yung mga nasa likod ng talamak na korupsyon na iyan, mga kaboses. Tingin nyo, meron kayang mangyayaring investigasyon? O sa tingin nyo, mga kaboses, magkakaroon ba talaga ng hustisya ito pong talamak na korupsyon ng ating gobyerno sa administrasyong ito? Comment po kayo sa baba, mga kaboses. Click the notification bell at click the subscribe button, mga kaboses, para notified din po kayo sa lahat po ng mga kaganapan natin at sa lahat po ng diskusyon natin dito, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po yung nakikinig dito sa Standpoint Analysis, mga kaboses. Maraming salamat po. No? Sa susunod naman po na episode, mga boses, sa susunod naman po na kabanata, sa susunod naman po na mga pag-uusapan natin, mga kaboses. God bless po and bye-bye.